dumito muna tayo kay, Attorney Harry, Roque, 'no? Kay Attorney Harry Roque, mga boss chip, naku, nagmamakaawa na po. Bakit ganito naman kayo? Grabe naman kayo, bilyonaryo, na ang dami niyong sandali ho, hindi ko hindi ko mapigilang matawa ho. Grabe naman yung bilyonaryo, oh. Hindi ako namili nung litrato, Bilyonaryo News po, ayan. Bilyonaryo News Channel, mga kababayan. Uy, ang dami-dami naman sigurong litrato ni Roque. O bakit ito pa yung ito pa yung napili ninyo. Kumakain, ano yung kinakain? Humba. Aba, pero, napansin ko ho, sombrero ni Harry Roque, YSL po, mga bossing. Mahal yan, mahal ho yan, 'no? Lumilinya po yan sa mga Gucci, Anyway, mga bossing, nagmamakaawa po si Attorney Harry Roque na tanggalin daw po yung reklamong pagpapa-dismiss nung kanyang, bar, 'no. Sabi ito, former presidential spokesperson Harry Roque has asked the Integrated Bar of the Philippines to dismiss daw po, the disbarment complaint filed against him over the controversial, Polvoron video allegedly linked to the President Ferdinand Marcos Jr. Bago ka magmakaawa, bago ka humiling ng mga ganyan, tanungin mo muna ang sarili mo, tama ba yung ginawa mo? 'Di ba? Kadisbar-disbar ba yung mga pinaggagawa ninyo? Ayan, ano ginawa ho nila, mga kababayan? Nung wala silang maipambala, wala silang maipampanira dito kay Pangulong Bongbong Marcos, gumawa ng AI, gumawa ng katarantaduhan, gumawa ng mga kung ano-ano at inilabas pa doon sa ibang bansa. Akala niya naman makakalusot yung kabaklaan niya, yung kaano niya, kalokohan niya. O ayan, nirereklamo siya na mapadisbar siya. Hindi naman ho kasi gawain nung mga ano yan, hindi naman po kasi gawain ng mga lawyer at ng mga attorney yan, mga bossing. 'Di ba? Kalokohan yan. O gagawa ka nung mga ganyan para lang sirain si Pangulong Bongbong Marcos kasi hindi mo maipaliwanag yung mga kaperahan mo, hindi mo maipaliwanag, yung nasasangkot ka sa pogo. Yan lang naman po kasi, mga kababayan, ang dahilan, 'no, kung bakit nila pilit pinapababa at pilit sinisira si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil halos lahat po sila, mukhang maooblo at halos lahat po sila, 'yan ang sasapitin po. Bakit? Kasi iba po ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba, Sir Benj Uy, Joel ng Cereza Force, Virgie Badiola, iba ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaibigan kita, kaalyado kita, ka-uniteam kita nung mga panahon nung eleksyon. Sorry, kapagka merong nakita sa inyo na mali na mga pagkilos at mga ginagawa ninyo, iimbestigahan at iimbestigahan ka. At posibleng maoblo ka. Hindi po, alam niyo ho ang gusto ko sa Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, yung tipong, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Yun ang pinakagusto ko kay Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Kasi po kung ang ating pangulo, puro pagtanaw sa utang na loob, malamang ho si Buloyski nasa labas pa yan, 'di ba? Malamang po yung mga nagrereklamo laban kay Buloyski, hanggang ngayon po, mga kababayan, umiiyak, tumatangis, gustong makakuha ng hustisya, gustong makakuha ng patas na laban. 'Di ba? Siyempre sasabihin lang nila Buloyski kung mahina ang pangulo doon sa mga gano'ng ganyan na um, mga, utang na loob. Sabihin lang ni Buloyski, "Uy, pinahiram kita ng entablado. Uy, may mga pasayaw pa akong mga babae doon sa kampanya mo. Uy, ano kita, pinagbigyan kita, maiere yung sa pangangampanya mo doon sa Seminay." 'Di ba? Sabi ni Nixon, balyador na nagtatampo na, ayaw mo naman basahin yung mga comments ko. Pasensya na ho, 'no, biruin niyo, siyam siyam na minuto tayong naka-ere pa lang ho, 527 na yung
eh, yung comment section ang bilis ho mga kababayan, 'di ba? Oh, pagpasensyahan niyo na kung yung iba hindi ko nababasa yung komento. So ngayon tingin niyo ho mga bossing kung ang ating pangulo ay, yung pangulo na kagaya nung dati, nung ibang mga pangulo na, "Ay naku may utang na loob ako diyan, eh, kailangan protektahan ko 'yan. Ay si Roque, kapartido ko dati 'to, eh, doon sa Uniteam kailangan protektahan ko 'to." Hindi ho gano'n, 'di ba? Ang lagi pong una kay Pangulong Bongbong Marcos, patas, pantay para sa lahat ng Pilipino, 'no? Wala akong pakialam kung ikaw ka-Uniteam ko, wala akong pakialam kung Vice Presidente kita, ka-tandem kita nung panahon ng eleksyon, merong mga tinatanong sa'yo tungkol sa confidential funds, kailangan mong sagutin iyon. Yun ang kagandahan po sa ating pangulo. Kaya nga po sila Chavit Singson mga kababayan, tingnan mo, dati ho ang lagi nating maririnig doon sa mga kababayan natin na ayan yung mga malalapit mga kalugar nila Chavit Singson lagi pong naririnig dun, "Ay naku Diyos ko po hindi na, hayaan mo na lang sila, mahal ko ang buhay ko." Pero ngayon po naglalakas loob, bakit ho mga kababayan? Alam nila 'no, nung mga kababayan natin na ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos patas, pantay, walang ano, walang sasantuhin. O naging ano, naging backer o nag-finance si Chavit Singson doon sa kanyang kampanya, 'no? Walang pakialam ang pangulo dun. 'Pag may inargabyado ka, kailangan imbestigahan ka. 'Di ba, ang sabi ni Sir Bench, "Uy, ang ginawa ni pangulo, walang kaibigan, kapatid or kamag-anak, Boss Mark." Correct ho. Kaya patas, pantay ho lahat, 'no? Hindi na natatakot yung mga Pilipino doon sa mga malalaki. Tingnan niyo nga ho mga kababayan, yung sa mga Los Sabongeros ho, oh, 'di ba? Sa Los Sabongeros, sino naman po ang pinapahagilap diyan? Ang gusto ipaaresto diyan, si Atong Ang naman ho, mga bossing. Yan po yung mga personalidad na mabigat at, mahirap pong kalabanin at 'pag kinalaban mo na iniisip mo pa lang, kinakabahan ka na dahil baka, um, kung mapasaan ka. Oh, 'di po ba? Tignan mo si Roque, 'no? Nasa Uniteam pa gano'n pa sumayaw-yaw gano'n, gano'n, gano'n si Roque habang sumasayaw doon sa Uniteam ni Pangulong Bongbong Marcos, wala. Eh, sorry, 'no? Hindi din yata napagbigyan kaya gano'n. Dahil alam niya nasabit siya sa pogo at hindi siya, didepensahan ng pangulo. Depensahan niyo yung sarili niyo. Tsaka ho, yung kay Roque mga bossing, 'no? Yung kay Roque po, mga kababayan, hindi lang po gawa-gawa yung sa pogo, hindi ho gawa-gawa yun. Bakit ho? Bank account. 'Di ba bank account nilang dalawa ni AR de la Serna nakita doon sa loob ng Pogo.